We live by faith, not by sight. Kung baksak ang ekonomiya ng isang bansa, ang ekonomiya ng kaharian ng Diyos ay hindi baksak. So, the reality of that invisible world, ang katotohanan or ang realidad daw ng isang mundong hindi nakikita, always dominates the natural world. Kaya mas mabigat, mas bibigyan natin ng bigat ang mga bagay na hindi nakikita kaysa yung mga bagay nakikita. Diba, in-example ko sa inyo last Sunday na tinatanong ko kayo kung na-experience nyo na yung the more na nagpipray kayo, the more na sa natural na paningin natin, ay the more na worsen yung situation, no? So, kung hindi mo alam yung world of the Spirit, yung mga bagay na hindi nakikita, magdi-rely ka lang doon. Pastor, nung pinalalangin ko yung asawa ko, lalo yatang naging lasenggo eh. Pero hindi mo alam na may nangyayari sa mundo ng Panginoon, no? Hindi mo alam yon. Kaya pag doon ka nag-rely sa yung 5 senses, hindi ka magiging matagumpay. Hindi ka magiging matagumpay. Lagi mong titignan kung ano ang sinabi ng Panginoon at kanyang pangako. I shared to you last Sunday, no, that Spirit is like the wind. Diba? It's like the wind. Hindi mo alam kung saan galing. Hindi mo alam kung saan galing. Pero nakikita mo yung resulta. Nakikita mo yung resulta. The born-again experience enable us to see from the heart. No? Faith was never intended only to get us into the family of God. Ang pananampalataya daw hindi para maligtas ka lang, no? Ang pananampalataya is the nature in the family of God. Hindi ka uusog sa iyong buhay kapag hindi mo ginagamit ang iyong pananampalataya. Hindi mo ginagamit ang iyong pananampalataya. So, faith sees, it brings His kingdom into His focus. So, faith is the nature of life inside the family of God, and faith sees, it brings His kingdom into focus. Tingnan natin itong phrase nito. All of the Father's resources, all of His benefits are accessible through faith. Ulitin ko, all of the Father's resources, all of His benefits are accessible through faith. Not in your flesh. Pag sinabi natin, sometimes when we pray, ang ginagawa natin, nagpapaawa lang tayo sa Panginoon. You're not declaring the promises of God. You're not calling it to come into your life. Walang nangyayari. Walang nangyayari. Pag nagpipray ka, ang sinasabi mo, paulit-ulit yung needs mo, it is prayer in the flesh. It is prayer in the flesh. So, to encourage us in our capacity to see, Jesus gave us a specific instruction. Ito ang encouragement ng ating Panginoon. Seek first the kingdom. Meron kang sitwasyon na hindi mo alam ang gagawin. Anong gagawin natin? Seek first the kingdom. Anong ibig sabihin? Ano bang sinabi ng kaharian ng Diyos dito sa aking sitwasyon? Seek first the kingdom. Pag ikaw ay may sakit, hindi ka magdi-declare, hindi mo i-quote ang "For God so loved the world so much." Seek first the kingdom. What is in the principle of the kingdom? Nakukuha niyo yung ibig kong sabihin. Kaya napaka-importante alam natin itong mga bagay na ito. Corrie ten Boom, sabi niya, kung may film to this is parang time ng mga Nazi, no? Yung mga Second World War, no? So, Corrie ten Boom, sabi niya, faith sees the invisible, believes the unbelievable, and receives the impossible.
Faith sees the invisible, believes the unbelievable, and receives the impossible. Meron ako isang kaibigan na meron siyang mayaman na kaibigan na Kristiyano rin. Nag-drive lang sila sa isang lugar na ilang at tumigil sila. Nagpahangin, tinanong niya yung kaibigan kong pastor at sabi, anong nakikita mo dito? Sabi ng kaibigan kong pastor, puno ng saging, malawak na lupain, mga damuhan, may bakang kumakain, may mga cows doon. Ang sabi ng mayamang businessman na Kristiyano, pastor, ako hindi yan ang nakikita ko dito. Ang nakikita ko dito ay merong building, may kainan, ang mga pamilya magkakahawak ng kamay, nagtatawanan, kumakain, merong park, sabi niya. Yan ang gagawin ko dito. Nabili niya na pala yun at yun ang kanyang vision din sa lugar na yun. Seeing the invisible. Seeing the invisible. Now, before we go to our conclusion, this is the last verse that we're going to share to you. Ito ay tungkol sa kay Elisha at yan yung kanyang servant, no? Sila ay napaligiran sa bundok ng maraming army ng kalaban at nangatog sa takot itong kanyang servant. Sabi niya, Elisha, napapaligiran na tayo na napakaraming army, sabi niya. Ganito yung prayer ni Elisha. Don't be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. Don't be afraid. Those who are with us are more than those who are with them. Then Elisha prayed. Ganito ang kanyang prayer. Open his eyes. Open his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes. And he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. Question, ano ang pinanalangin ni Elisha na mabuksan? Yung physical eyes o yung spiritual eyes? Physical eyes or spiritual eyes? The spiritual eyes. Kasi nakita naman niya na napapaligiran sila eh. Ang sabi lang ni Elisha, Panginoon, buksan mo yung kanyang mata. Referring to the eyes of faith. Or St. Paul called this eyes of the heart. Eyes of the heart. So nung pinanalangin niya, ipakita mo sa kanya kung gaano karami yung sa atin at nakita sa spirito ng servant ni Elisha. Ang tinuturo sa atin ngayon ng part 2 na ito is to be able, each one of us, to see from the heart. To see the invisible. Lahat ng pinangako ng Diyos sa kanyang salita, invisible pa yan sa ngayon. But you have the power to call it to come, to manifest it into your own life.